Good morning, DJ Chacha at Mamase. Good Good morning po, Sec. morning. Sek, salamat po ha sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Mukhang dire-diretso po ang trabaho ninyo kahit na Holy Monday na ngayon. Unahin po muna natin itong inanunsyo po ng ninyo mismo, ng DA, dito sa nakaraang meeting with Protect. Ang sinasabi po ninyo, may possibility na tumaas po yung presyo ng bigas to 70 pesos kung sakali man na hindi nga po, o kung sakali na hindi matitigil yung gulo dyan sa Middle East. Sa ngayon po ba, sa monitoring ng DA, magkano na po ang presyohan ng bigas natin? Well, meron tayong bigas ngayon na may 45 pa, may 48, may 50, up to pinakamataas na nakikita namin 60. Yung sa regular type of rice, ano? Oo. So, yung sinasabi naman na 70 do sa meeting na yon, we were tasked kasi na giving worst case scenario, no? Na sinasabi. Pero so while we indicated certain amounts kasi nga yun ang required sa amin i-submit kung ano yung worst case scenario, yun ang nakikita namin worst case scenario. It can go to 70 or even higher, but that's the worst case scenario nga. It Oo. doesn't mean na pupunta tayo doon. Sa nakikita namin ngayon, kahit tumaas ang presyo ng fertilizer to 3,000 ulit, katulad nung after the Ukraine war, nakikita namin na mga 60, 61 pesos ang bigas. Kung depende yan talaga sa fuel price and fertilizer price eh. Oo. Oo, that's the worst case scenario. Mukhang malayo pa naman po tayo doon, pero pinaghahandaan nyo na kung sakali man na doon ang punta natin. Pero nag-endorso na rin daw po ang Department of Agriculture sa National Price Coordinating Council ng proposal na 50 pesos price cap for imported rice. Sir, will this be implemented kahit wala pa po sa 70 pesos per kilo yung presyohan ng ibang mga bigas? How soon po yung implementation nito kung sakali man? Yes, nag-meeting nag-call ang chairman natin ng NPCC, yung DTI, si Sec Roque, and actually she invited me to attend. So nandun din ako last week, ano? And in principle, the body has approved yung aming recommendation of a price cap of 50 pesos per kilo sa imported rice, ano? And this, nag-a-add referendum kami, pipirmahan, hopefully by today, mapirmahan na yung final draft of the resolution, and that is submitted to the Office of the President. And ang presidente na natin will make the final decision on that. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. Okay, so this is soon na pala. Will this be nationwide, Secretary? Ito pong implementation na ito? Yes, for imported rice only, no, na 50 pesos ang price cap for nationwide, yes. May exemption po ba sa implementation nito? Halimbawa for premium rice, hindi po ba kasama yon? This is, well, yung premium rice katulad nung Japonica, yung mga Japanese rice nga, yung mga hindi kasama. Yung mga malagkit rice, hindi kasama yun. Oo. Sir, sabi niyo po na sa discretion pa rin to ng Pangulong Marcos kung pipirmahan niya pa ito. May possibility po ba na hindi pumayag ang Pangulo dito sa price cap na recommended ng DA or mukhang doon din talaga ang punta? Well, in our meeting 2 weeks ago and last week, mukhang okay naman. We're just going through the rounds, no, para legal lahat at maayos at napag-aralan humabuti. But tingin ko doon naman papunta. Hindi naman maapektuhan yung local rice natin. It's just imported. Oo. Sir, meron na po ba tayong ugnayan sa ating mga importers? Payag naman po ba sila dito sa price cap na ito? Yes. Last week din, napag-usapan namin yan after the NPCC meeting. And in general, halos, hindi naman lahat, no, but maybe 95% is tinatanggap yon. May issue lang ibang importers, let's say sa mga lugar daw like Palawan, di ba, kunyari. Malayo, mas mahal ang crudo, baka daw hindi nila kayanin. Ang sabi naman namin, Palawan naman, mukhang hindi naman kailangan ng imported rice dahil rice surplus sila eh. So parang that's also one way to block the imported rice from coming into Palawan. Oo. Hindi naman na kailangan ng imported rice. Oo. Sir, that's good news kung 95% po ng importers natin pumayag dito sa 50 pesos na price cap. Pero talaga po bang kakayanin? Patuloy po yung pagtaas ng presyo ng crudo. Nag-i-import din po sila.
tumataas din yung cost nila. So, di ba malulugi sila noon kung sakali man? We have taken into consideration yung cost, no? Actually, ngayon ang freight rate is 40 pa lang, 42 dollars per ton to the Philippines. Linagay na namin doon 50 eh. Linagay din namin yung exchange rate at 60. Then we assumed yung no, several scenarios na mataas din mas mataas din yung imported rice sa origin eh. So far pasok naman, but of course in case na sa nangyayari ngayon, hindi natin alam talaga kung saan papunta. Kung tumaas naman, then mag-a-adjust din naman kami. Yun naman ang pangako ko sa kanila na we'll keep all the margins reasonable, no? Na walang jackpot, walang lugi. Oo, yung saktong kita lang. Eksakto lang. Kung Oo. tumaas man ang gastos, we will meet immediately with them Yeah. and PCC, if we need to increase, we increase another peso or two. Ganun lang naman. Oo. Pero right now, ang magandang balita, ito po will be implemented most probably April 16. So malaking tulong po yon sa mga consumers natin kung magkakaroon man ng price cap. Kasi nakuha nyo na yung oo sa 95% ng importers natin. Wala pong pagbabago dun sa ngayon kahit patuloy yung gulo sa Middle East. Walang pagbabago sa as of the moment. Ang nag-increase lang actually sa world market ng bigas is the freight lang eh. The presyo sa tinatawag na FOB cost nila halos pantay. Papasok din sila sa harvest season ngayon eh. So the chances na hindi umangat ang bigas sa mundo ay mataas for this time. Oo. Yung possible po na hoarding, kasi baka mamaya paglabas natin ng price cap, itago muna nila yung mga bigas po nila hanggang sa muling matanggal yung price cap sa 50 pesos. Wala naman po kayang ganong mangyari. There's always a chance that will happen, no? Kasi hindi naman there's always unscrupulous business people eh. But nakatutok ko kami dyan. We are now monitoring all arrivals. Pati mga ports hall, inimitahan namin kung saan ports papasok yan. Tsaka saan warehouse nakalagay. And they're required to give, if not daily inventory ng goods nila that we can inspect anytime. Sir, magandang umaga, si Maricel po ito. Bukod po dito sa napapag-usapan nating bigas, ano-ano pa po yung mga agriculture products na pwedeng maapektuhan ng adjustment sa presyo ng fertilizers? Actually lahat maaapektuhan. But of course, there are alternatives, no, to the fossil-based fertilizers like urea. Meron tinatawag na liquid fertilizer, may tinatawag na mga biofertilizers or soil ameliorants na hindi naman tumaas yung presyo and they're available. We're now looking at the stock levels na mga to para nga masigurado na kung meron talaga yung enough yung bansa natin to use this as an alternative or as a supplement. Parang ibig sabihin kung dating gumagamit ka ng 10 sako ng urea, baka ngayon pwede ka na gumamit ng kalahati lang o 3 or meron na kaming test scenarios na proven na hindi kailangan gamitin yung fossil-based urea at puro bio or nanotech liquid fertilizers and other solutions And bukod po doon sa mga fertilizers na dumadaan dyan sa may Middle East, ano po yung ibang mga countries na pwede nating pagkunan nitong alternative? I reviewed all the figures, no, on saan ang gagaling ang ating fertilizer, and it's good to note na actually 20% lang pala nanggagaling directly from Middle East sa Pilipinas. Ang major supplier natin ngayon of fertilizer is actually Indonesia, then some from Malaysia, from Brunei, and other countries, including China. So I think it's not a matter of and I met with the Fertilizer Association and some major players. Ang sinasabi nila is not the supply is not the issue, it's just the price talaga. And dahil po dito sa presyo nitong fertilizer, ano po yung mga binabantayan natin na pwedeng magkaroon din ng adjustment aside sa bigas? Kasi yung bigas, hinihintay natin yung executive order para po sa price cap. But how about the other agricultural products? Sa taas ng crudo ho at gasolina, lahat ng agricultural products tataas ng konti. Let's say at least 2 to 3 pesos per kilo yan. If not 5 pesos per kilo dahil nga sa freight alone, no?
Yung sa mga ibang bagay, highland vegetables, yung mga vegetables natin, hindi sila ganun kalakas gumamit ng fertilizer compared to rice eh. So may taas effect yan eventually, but maybe not so much. Ang corn, yun. Corn, hindi rin tayo masyadong gumagamit eh. Gumagamit din, pero may mga alternatives like yung mga tinatawag na Agri-N or Bio-N that protects the yield, ano? So, maraming diskarte naman tayo. Just to let you know, meron tayong tinatawag na Food Security Task Force, no, na formalize ko today within the DA kasi puro ad hoc lang kami since the start of the war. Then we'll get a daily briefer now on the whole situation of our food on a daily basis, which we will share to our friends in Congress and sa Senate at of course i-report din namin to kay Presidente, and I'm looking towards also creating the National Food Security Task Force, by hopefully after Holy Week, kasama namin DTI, maybe DOTR. Hindi ko ba nakakonsulta yung other yung other secretaries, but malamang ito na yung mangyayari. At Food Security Task Force na tututok po dito sa supply and prices. Pero Yes. opo. I wonder, sir, kasi kayo po ay bahagi din noong Crisis Management Committee na binuo ng Malacanang, yung Uplift. Kayo po ba ay nakapag-meeting na? Nakapag-convene na po ba? Ever since the start of the war, no, halos linggo-linggo na kami nagmi-meeting with the president and on a separate meeting with the executive secretary for the finer details. So tuloy-tuloy naman, and meron din kami chat group dito eh. Kaya lang ngayon fino-formalize lang maigi lahat ng report standard. Parang isang format kami lahat para although meron na kaming ganun dati, but we're just getting more of the details kasi yung scope nito masyadong malawak eh. Maraming detalye na kailangan namin i-crunch to make it simpler so that the decision makers like us, and including our boss, makes the timely and right decision, immediately, no. At ito po ay napag-usapan nga namin ni Cha kanina. Ano po ba yung essence nitong Uplift, considering na ever since naman na magsimula itong problema sa Middle East, talaga naman pong yun na yung ginagawang mandato ng ating mga cabinet secretaries. Kayo rin po talaga yung nakatutok sa problema ng supply, sa price. So bakit po importante na buuin pa itong Crisis Management Committee? Dahil hindi kasi kagaya nung let's say sa fertilizers or fuel, di ba? Dati kailangan namin we all know we need to buy. But wala sa gaan namin yun eh. So now we have to really work with DBM, we Treasury, Department of Finance, and then for the funding kung paano, karang like now we're trying to negotiate for fertilizers from other countries, no, na of course we'll try to use the private sector funds, di ba? Then kung di kaya, but then the certain guarantees na kailangan namin so it's really kailangan na ganito dahil it really involves the whole of government, parang ma-ride out natin tong crisis in a very quick way and right way. So kumbaga ito pong Uplift ay garantiya na makukuha nyo agad yung pondo na kailangan nyo para po ma-address yung situation, ganun po ba? Well, hindi naman garantiya yun, but at least it gives everybody a whole... Una-una, masynchronize kami lahat. Hindi yung tatlo lang kami, let's say, ako, DTI, DOTR. Ngayon, na-involve na talaga yung depende kasi now you have to think outside the box kung anong diskarte na gagawin natin. So, talagang mapapabilis at least of course, while funds are not unlimited, di ba? Malaman din namin kung ano ba talagang ipa-priority ng ating Pangulo, no? Para lang lahat kami in unison talaga. Sige po. DA-Sec, last time, kausap po namin si Ma'am Agot Balanoy. Ito po yung grupo ng mga traders dyan sa Benguet. Ilapit ko lang din po yung concern nila kasi sinasabi niya po noong nakaraang linggo na oversupply na po yung gulay dun sa Benguet. Wala na daw po masyadong umaakyat para bumili at kumuha ng
gulay sa kanila. Dahil po sa taas ng presyo ng krudo, aware po ba ang agriculture na o department na may ganitong problema na yung mga traders natin doon? Well, last week naparating sa akin yung issue na yon. So immediately I have instructed our RD to look into what is happening in yung logistics group ng DA, including yung AMAS, no, which is yung Kadiwa group natin. And as of the moment, we have 18 trucks, no, na naiikot sa mga farms doon using well, these are DA trucks, regional trucks, tsaka yung mga trucks na binigay namin sa mga cooperatives, no. Nababayaran namin yung fuel para makarating man lang at least yung mga trucks sa mga farms sa Benguet para madala sa La Trinidad. And from La Trinidad naman, we're now looking for ways ngayon na well, not looking for ways, but basically, ililink na namin sila sa Kadiwa, sa Oo. Metro Manila. Then, when we have separate trucks, probably to bring them to the Kadiwa sites in Metro Manila. Among others, no, pati mga ibang palengke. Of course, in any overproduction issue, no, talagang hindi ganun kadali yun dahil maraming supply. At hopefully next year mabawasan na yung problema dahil nga matatapos na yung ating mega cold storage like Taguig, 5,000 pallet positions, or equivalent to almost 4 to 5,000 tons. Meron din sa Cabanatuan matatapos next year. Then may rami pang modular na dinideploy na this year eh. So we really need yung storage systems natin para nga tuwing meron na overproduction, ma-store natin kahit sandali para nga ma-absorb natin at matago at hindi natin ma-waste, no? Kaya at least to get a better price for the farmers. Meron po ba tayong processing ng gulay na facility malapit po dyan sa Benguet? And yung office po ng DA, gaano po kalapit dun sa Benguet? Kasi last time kausap namin si Ma'am Agot, wala pa rin daw po kasi from the DA office there na nakikipag-ugnayan sa kanila. She was saying na ito daw pong na-experience sa mga traders and even farmers in Benguet ay mas matindi pa kesa noong pandemic. Hirap na raw po talaga sila doon. Even daw po yung nakawan ng gasolina, matindi rin daw po sa area na yan dahil ang dami na daw po naghihirap ng mga magsasaka dyan. Well, continuous naman yung the DA itself is in Baguio, no? So, at yung sa La Trinidad nga na Baptisi, yung pinaka parang trading hub, nandun din sa lugar nila eh. So, anyway, I will look into yung sinasabi na hindi sila Yes, please. napuntahan. Oo, And, Sec. papapuntahan ko agad today. Yes po, salamat, Sec. Actually, pupunta rin akong Baguio, no? By Wednesday siguro. Aagahan ko na lang ng konti para ako na mismo bibisita na rin to ma-check ko personally kung ano ba nangyayari na and figure out how to help talaga. Yan, ako maraming salamat po, Sec. Magbibigay ugnayan po yung aming kasamahan dito na si Dimpy para maibigay din po sa inyo yung concern nitong mga traders natin dyan sa Benguet. At it's good na kayo po mismo ang pupunta doon to see the actual situation kung gaano na po nahihirapan yung mga traders and the farmers dyan nga po sa La Trinidad. Sir, bigay ko na rin po yung concern ng isa sa mga nakausap namin last time, ang grupo po ng UBRA. Kasama po namin si United Broilers Racers Association, Attorney Bong Insyong. Last week din po kasi, nagbigay kayo ng figure, nagbigay ang DA, not you, yung isa po sa mga kasamahan nyo sa DA, ng 324 pesos per kilo na magiging presyohan ng manok, worst case scenario. Yun naman po yung sinasabi ninyo. Kung sakali, yun ang projection ng DA kung sakali man hindi matigil itong gulo sa Middle East. Pero ang binabanggit din po ni na Attorney Bong, sir, ngayon daw, ang problema din itong mga broilers natin, oversupply din daw po sila at nahihirapan din silang magbenta dahil wala na rin daw masyadong kumukuha dahil mukhang nagtitipid yung ilan po sa mga mamimili. Ito po ba nakarating na rin po itong concern sa inyo ng Broilers Association? Oh yes, actually kausap every day meron kaming text ni Attorney Bong Insyong, no, on the farm gate prices, and yun na nga nag-collapse ngayon farm gate prices to 80 plus na lang, no, from 106. So overproduction talaga. Well, that's a good problem in a sense, no? But still, yes, the DA has to really assist, and isang solusyon talaga rito din is storage, ano? Dahil in any overproduction situation, you have to be able to process, freeze, and store.
para nga ma-keep yung value at hindi nga malugi yung ano. But we're continuously coordinating with them. Pero yun na nga, it clearly shows also na hindi masyadong tataas ang presyo ng manok, no, sa merkado. Dapat unless may mag-profiteer. Yung 300 peso na worst case scenario, malamang hindi ho mangyari yun dahil marami nag-invest sa manok at marami din nag-invest sa itlog ngayon. So that's medyo healthy yung industry na yun, and we just have to make sure na they try to hindi sila malugi. So, sir, kung nakipag-usap po kayo kay Attorney Bong, malamang na-erase niya po sa inyo yung concern na mali daw po yung datos sa aabot sa 324 pesos per kilo ang presyo ng manok. Kasi yun po yung nabanggit niya sa amin last time. Mali yan, di ko alam kung saan galing yung figure na yan na ibinibigay ng DA. Kasi sa datos po ng UBRA, nasa 65 to 91 pesos per kilo lang ang farm gate price ng manok. Ano pong tugon nyo dito? Hindi ko nakikita, narinig ko lang yung 320 na yan. Actually, I question my own people on that now. No? Titignan ko mismo. And I totally agree with the Bong na medyo malayo yun. Pero I have to check the assumptions on what is their worst case scenario. Oo. So kayo po kausap nyo na rin po yung inyong mga kasamahan sa DA kung saan galing yung 324 Yeah, pesos. today actually, pagdating ko sa opisina, hihimayin ko sila ng buhay. O kasi ang worry natin dito, Sec, baka mamaya kaka-announce natin ng mga ganito. Mauna pa yung mga retailer sa talagang kahit wala namang problema sa supply ng manok. Mauna na sila magtaas ng presyo dahil dito sa mga naririnig po nila sa mga ibang nasa DA po. Yeah, I know. I totally agree with that, with your point of view, no. And but of course, we have to also consider that we were asked to submit a worst case scenario, no. So parang yun ang na-present nila. But hihimayin ko ho yun at hindi ho dapat kung ano yung tama, siguro I will share with you kung anong tingin kong dapat na worst case namin. But in reality, considering what is happening in the world, hindi natin alam talaga saan pupunta to. Totoo naman, oo. Pero kailangan din siguro po maging maging maingat tayo sa pagbibigay ng mga numero. Kasi gulat na gulat po sina Attorney Bong kung saan galing yung 324 pesos, lalo pa po nga sinasabi nila ngayon na problemado po sila sa pagbebenta nitong kanilang mga itlog at manok. Puntahan ko po itong bigayan po ng subsidy natin for our farmers and sa atin pong mga mangingisda. Nag-anunsyo po ang Department of Agriculture nito pong planong release ng 10 billion Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para po sa mahigit 4 million na beneficiaries. Ang target nyo po, April 6 po ito ipamimigay. Tama po ba ito, Sec? Yes, yung start ng pamimigay will be April 6. It's 10 billion yan. Luckily, naipalagay nailagay natin yan in coordination with ng ating Pangulo, no, sa 2026 GAA namin. 4.172 million beneficiaries yan, of which 2.1 million will be rice farmers below, yung 2 hectares below, 1.475 million corn farmers, to 102,000 sugar farmers, and 399,000 fisher folks, mostly with yung may motorized bangka or mga motor. Kamusta po yung Saros, sir? Aabot naman po ba ito bago ang April 6? Talagang maaabot na po ito sa mga farmers and fisher folks natin? Yung nag-usap po kami ni Secretary Toledo 3 weeks ago or 2 weeks ago about this, and sinasabi niya na marirelease niya yung SARO by April 1 or 2. So kaya kami malakas ang loob That's nice. Oo. na ano yung April 6. At yung sa Senado din naman, nung sinabi ko to, nandun din naman si Secretary Toledo, nagtinginan kami at nag-thumbs up kami. So, wala So, naman ang tigil ng issue. good news po yan para dito sa sinasabi na mahigit 4 na milyon na beneficiaries. Halo po ito farmers and fisher folks. Tagma magkano po ang matatanggap nila at paano sila mapapasama dito po sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda? Kailangan ho RSBSA registered sila sa DA registry system yan ng farmers and fisher folks. Then kung wala pa sila noon, kailangan magpa-register sila as soon as possible para makakama pa sila. Basically 2,325 yan pesos per beneficiary. Beneficiary, oo.
Sir, yung Oo. 2325 per beneficiary, ang taas po ng diesel, mataas din po ngayon yung abono, transport cost and all that. Sapat na po ba ito? Or unang sigwada pa lang to ng bigayan, may susunod pa po ba na ibibigay para po sa ating mga mangingisda at magsasaka? Well, sa corn farmers, no, medyo maayos ang presyo ng corn ngayon. So, maybe tama lang to konti. Of course, everybody wants more, no? Given naman yon. Sa rice naman, medyo mataas naman ang presyo ng farm gate price ng palay as of the moment. So, dapat kikita naman ng rice farmer. So, parang top up to, which is ano, yung fisher folks, ang tingin ko kulang to. Kulang, Talaga. kulang sa mga mangingisda. Tsaka sa sugar farmers maybe, na Oo. sinasabi ko. Oo. Oo. So, Pero meron pa naman tayong since nagdeklara ho si Presidente ng Energy Emergency, State of Energy Emergency, nag-request na kami ng QRF, no, for 1 billion na QRF for fuel subsidy for half maybe for fisher folks and half for farmers doon sa may mga makinarya. Then meron pa kaming hahabulin na nasagaan namin yung RCEF namin na usually kasi sa RCEF namin yung sa rice tariff fund na yon, may 7 billion yan for rice farmers na pwede namin ipamahagi. So hopefully makuha namin yun sometime mid-year para makatulong sa next planting season. okay. Sec, paano natin hahatiin yung dami ng farmers and fisher folks? And will this be sa Metro Manila muna yung bigayan o sabay-sabay po ito nationwide, magbibigay na tayo ng tulong lahat sa farmers natin and fisher folks on April 6? Kasi usually, di ba, nagkakaproblema po tayo sa bigayan ng ayuda sa listahan. Dito po sa mga... Yeah, well, paano po ba? Sige po. yung ano, yung kung sino may IMC card na sinasabi, basically ito yung card na may chip, ano. Marami na tayong farmers na meron yan, million na rin, a few million na rin. Yun ilalagay, i-remit lang yung pera, itatransfer lang yung pera doon sa card na yun, sa magagamit na nila yun. Doon sa wala pang mga IMC card, yun magkakaroon ho ng caravan na yung schedule, ipopost na lang namin sa, alam ko, coordinated na yung mga schedule sa ating mga municipal and provincial agriculturists eh. But Oo. technically, yes, nationwide yan. Oh. Sir, Sec, balikan ko lang po. IMC card? Ano po exactly yung meaning ng IMC card? Intervention monitoring card basically, no. Basically it's like an ATM card, ho. Yeah, na meron na po yung iba nating registered farmers and fisher folks. Meron na sila nito. Yes, yes. Oo, pero Yes, yung meron na mga sila yung nun. pong mga wala, pwede ba silang yung pong mga wala na nakikinig sa atin ngayon, can they go now to DA offices na malapit po sa kanila? Para po magparehistro, para maisama dito sa bibigyan ng 2,325 on April 6? Yes. Pumunta sila sa regional office, pwede sila magpa-register or magpa-schedule sila sa MAU, no, sa mga municipal agriculturist para we can send a caravan sa kanila kung they have the numbers na. Oo. Oo. At by Wednesday, ang sinasabi ninyo, most probably marirelease na po yung budget. Yun po bang eksaktong listahan din ng mga bibigyan natin? Ito pong mahigit 4 million farmers and fisher folks. Maayos na po ito bago man mag-April 6? Actually, ready na yun. Hihintay lang namin yung SARO eh. Yung budget na lang po talaga. Yes, Oo. kasi ano na, it's in the system na. Of course, we had to clean up yung system pa kasi meron a farmer pa ba to, fisherman pa ba to, na baka nasa abroad na to. Pero Kaya buhay pa yun ba, nga o po, pa- Sec, you I'm know? sorry. Yun nga po, Sec. Doon tayo nagkakaproblema sa listahan eh. I mean, meron ba tayong sapat na oras bago ang April 6 to make sure na malinis na po yung listahan at hindi matutulad sa bigayan ng ayuda sa mga driver, yung magiging bigayan po ng ayuda for our farmers and fisher folks? Well, alam mo, ang problema dito, I cannot say na 100% maayos to, no? I think it's foolish. Hindi ko mapapangako yun. Unang-una, wala ho kami extension workers. Nung nawala extension workers namin, doon lahat na hirap eh. Hindi na namin, umaasa kami sa data ng ibang tao eh, ng ibang grupo. So, but as of the moment nga, we've been trying to clean this up for since the last few months, and I guess there will still may lalabas pa rin issues siguro yan, pero sana mas konti na. Oh.
Sir, pasensya na. Uulitin ko lang po yung petsa. April 6. Kasi po may mga lumalabas na articles na baka sa May pa raw masimulan yung distribution. So yun yung worry ng ilang mga farmers group na baka masyado namang delay. So totoo na yung April 6. Well, we're not saying na April 6 mabibigyan lahat, ano? We're just doon mag-uumpisa. Depende yun sa... But hopefully, we will finish siguro within 1 month matapos lahat yan. So, sabihin na natin April 6 to May 5 siguro. Opo. Diba? Ayun. So, Kasi ang ayun. problema yung caravan, yung pag-ikot doon sa mabibigyan ng yung walang card, ng IMC card, yun yung pag-ikot na ng baka may issue eh. No? Mhm. So yung mga walang IMC card, ang gagawin sa kanila, cash na ibibigay. Bibigyan sila ng parang isang IMC rin. parang ng card para doon nila parang doon nila i-withdraw yung ano or cash kung depende sa kung walang bangko o walang ano yung area. Oo. Opo. It's a mixture na eh. So sino pong mamamahagi? Basically, in coordination to with the DA regional offices and yung municipal agriculturists and provincial agriculturists. Okay. So, wala pong intervention, sorry, ng LGU? Sir, talagang regional office ng DA? Kasi nga wala kami extension workers, Oo. basically. So, may tulong po ng LGU? Hindi pwedeng wala. Opo, Doon opo. kami palagi na mga problema dahil puro kami general o colonels na wala kaming mga sargento at private Doon tayo sa devolution dati, which is a big mistake. Kaya binabalik ho namin yan at bumalik sa amin yung extension workers so that diretso kami sa farmers talaga. Opo. With Sir, the help of the LGUs, of course. eto pong sinasabi ninyo na nasa more or less 4 million farmers na matutulungan nito pong assistance from DA. Ilang porsyento po ito of the total numbers ng farmers na affected sa atin? And tama ba yung understanding ko kanina, ibinase natin dun sa laki nung sinasaka nila? Yes. Well, ang total sa registry natin is about 10 million farmers. So technically, this is about 41% of yung ating farmers and fisher folks na nasa listahan. Oo. So kumbaga targeted yung gagawin natin na pagbibigay ng assistance. Oo, kasi limitado yung pondo. Of course, kung kaya natin pagbigyan lahat, why not, di ba? But as it is, the funds are limited, so we have to target kung sino yung mas maliliit na hectareage, sila yung bibigyan sa rice, no? Of course, hindi nakasama dito yung sa high value crops, no? Tsaka yung mga iba, no? And because we have limited funds, ang sigurado yung ibibigay natin from April to May, after that, ano po yung possible na sources natin? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal tong problema sa Middle East. Well, after that, yung meron tayo sinasabi yung baka 7 billion sa RCEF. Then Ayun. another one, meron tayong QRF na 1 billion. So meron pa tayong 8 billion. Ano? Pero ang pinaka-importante rito actually is kailangan yung presyo sa farm gate ay ayos eh. Kasi kung ayos naman yung presyo at hindi nalulugi yung farmers natin, may kita sila, then hindi na natin kailangan magbigay ng ayuda. So yun yung isang paraan din na para i-manage namin to eh. Oo. Pero na-tsempo kasi, sir, na nagkakaroon tayo ng problema sa Middle East sa presyo ngayon, natapat pa yung tag-init. So alam natin na kapag ganitong mga panahon, problema rin po talaga natin doon sa crops. So ano po yung plano natin? Well, actually, hindi ngayon yung problema. Ngayon kasi puro harvest tayo eh. So, nagkataon na ganito. So, medyo food secure tayo for the next 3 months. Ano? No real issue. Yung pagkatapos ng harvest season, doon tayo ngayon kailangan tumutok. Ano? Let's say for rice, matatapos tayo ng May. So, June, July, August, walang harvest yan hanggang August, September pa. So yung June, July, siyempre, tingin ko kung kailangan natin mag-imbak ng bigas, mag-imbak tayo, di ba? Para okay tayo. As far as rice is concerned. On other products, maybe it's a similar approach, no? Kung kailan yung kakatapos lang yung off-season, kailangan mag-imbak tayo para sigurado tayo.
Sir, panghuli na lamang on my part. Alam ko po natanong ang DA about the worst case scenario, pero para makalma na rin yung mga tao, how far are we from that? Yung inilatag na worst case scenario ng DA? Malayo, malayo. It's really worst case scenario, ano, even yung 300 nagulat din ako doon, no. So yung 70 pesos tingin ko possible ma-reach yun. But I'm sure there will be available 50 peso to 55 peso rice, no? But kung sinasabi natin yung pinakamurang rice is 70 peso, tingin ko hindi mangyayari yun this year, no? Yung 320 peso na pinakamurang manok, hindi rin mangyayari yun. Yung baboy na may 600, uh, if you allow me to import at paglaruan yung taripa, then hindi rin mangyayari yun. Yes po. Sec, this is 10 billion pesos. Ito pong pondo na ito under PAF or the Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Paano po natin masisiguro na magkakaroon ng, syempre, accountability sa pamimigay po ng bawat sentimo dun sa mga beneficiary? How are we gonna make sure na talaga ang makakatanggap ay yung mga pinaka nahihirapang farmers at mangingisda? Meron po ba tayong gagawin na audit for this? Paano po yun? Well, unang-una, yung una namin yun sa 5th class, 4th class municipalities, yun pala, hindi ko nabanggit kanina. So, meron tayong fuel subsidy binigay sa mga doon. Kasi siyempre, yung mga ganun class ng municipality, 3rd, 4th, 5th, talagang kahit ano, more or less, ano na yan eh. Then, yung sa iba naman, we are heavily reliant talaga on the municipal agriculturist, no, to determine. So, kasi sila na sa ground eh. As I said, it is possible na may maipasok na mga pangalan dyan na mas well-off naman than others. So, tinitignan na lang namin yung laki ng hektarya na, kasi meron naman isa lang hektarya niya pero may kaya siya. So, hindi ganun kadali i-filter yun eh. Oo. Meron pa po bang ibang ginagawa po ang DA para mapababa po yung production cost, halimbawa ng fertilizer and yung iba pa po na ginagamit nito mga mangingisda and even the farmers para po hindi puro ayuda-ayuda lang yung maibigay natin na tulong at solusyon dito po sa problema ngayon nitong nasa sektor ng agrikultura? Kasi sa mangingisda, yun ang pinakamalaking sakit ng ulo. Dahil lalo na sa mga may nakamotorize. Kasi direct relation yan, commercial fishing, municipal fishermen, yung subsistence fisher folk. Basta meron kang makina, yung fuel is probably for 40 to 50% of your cost na of operation, di ba? So yun talagang apektado yun. At wala, ang iniisip ko ngayon is basically gumawa ng solar, bigyan sila ng solar, like lagyan ng electric motor with battery. Wala lang, hindi nila kailangan ng fuel, di ba? So we're now figuring out anong cost nun, ano? Doon naman sa mga farmers natin is yung mga solar pumps ang importante, solar irrigation, solar cold storages, among others, ano? And yun na nga, yung alternative biofertilizers and liquid fertilizers na nitrogen-based din, na mas mura. Oo, oo. Kasi meron akong tinanong eh, kung magsasampung sako ka sa 2,000 pesos na lang, so magkano yun? 200,000, di ba? Tama ba yun? Sige, pakompute po natin dito sa team natin. Sige po. Tuloy lang po, pero sir. meron naman na liquid fertilizer na sinasabi that will cost probably 10,000 pesos lang per hectare. Oo. So, yun yung alternative. And this is the time now for us to really look and use these technologies and see, if it will work, no? Oo, pero yun nga, ito'y nasa mga plano pa lamang po ng DA. Sec, we do hope maging maayos yung bigayan ng ayuda on April 6. Last na lang po, may binabanggit si Attorney Bong Insyong last time, yung competitive enhancement measures na tulong daw po talaga for the broilers and yung mga nasa agriculture sector. Sila daw po sa hanay nila sa broilers, ni minsan hindi daw po nakatanggap ng tulong under the competitive enhancement measures. Ano po ba itong binabanggit niya? Well,
I have to admit that I have to look into this. Oo, Sek, nagulat din ako kasi nung binanggit niya ito, sabi niya meron naman na talaga, pero kami sa sektor namin, never kami nakatanggap ng tulong na iyon. Ano po kaya ito, yung binabanggit niya? Na meron I naman don't na... know if I don't know if this is yung CMF fund, but I will look into this and get back to you na lang. Nililista ko na. Opo. Actually, banggitin ko na, ang isang problema nga natin ngayon, yung exports natin to Middle East. So, yun, sakit din na ulo namin yun. Like Oo. yung banana industry natin, totally, hindi tayo makabenta sa Middle East. Like Oo. Iran pala is the biggest buyer of our bananas in the Middle East. Okay. Second to Saudi Arabia lang. So, Oo. yun ang mga issues ngayon na I have to tackle when I get to the office later. So, stop ang I mean, export. since last week pa. Stop muna yung export natin ng banana sa Iran. Talagang totally, hinto po yun. Walang makapasok ng Iran. So, hinto yun. That's last year yata, that's a $97 million export market for us. That's almost 4 billion, almost 5 billion. Oo. Pero yung sa Pesos Saudi, yun. yung sa Saudi Arabia at sa ibang mga bansa, tuloy po ito? Hindi rin sa ngayon. I just consulted with Oo. some of my friends in the banana industry. So, we'll be having meeting with them as of maybe today, tomorrow, or after Holy Week. But Okay. basically, nag-uusap na kami kung paano nga sila matutulungan. Sek, aside from Iran, from Saudi Arabia, ano pa pong ibang mga bansa pinagdadalhan natin ng saging? At kamusta? Doon po ba tuloy sa ibang mga areas na hindi naman apektado Buong nitong sigalot? Buong Middle East base sa sabi sa akin ng aking kaibigan ay mukhang hinto eh. So yun ang problema. Buong Middle East po yan. Oo. Paano po yung mga saging na pinoproduce natin dito? Saan po nila dinadala? Sa ibang bansa siguro na malapit like China and Okay. Basically ang banana natin sa Iran, Saudi, UAE, Iraq, Qatar, Bahrain and Kuwait. Pineapple apektado rin sa Iran, UAE, Saudi, Kuwait, Qatar. At, So, yun. sige po. Sek, kami makikibalita sa Sek, inyo. sorry, Ito, pahabol lang itanong ha. po si May Masek. estimate po ba tayo gaano kalaki na yung lugi natin dun sa hindi pagpapadala ng saging tsaka pineapple? Wala pa. This is something we're monitoring. Technically, it's an opportunity loss, number one. Number two is if we have to divert goods to another country, then technically, usually as a businessman, you have to sell lower, di ba? Para maibenta mo. So yung magkano yun, yun nga, kasama yun sa sinasabi kong Food Security Task Force na roles, no? Hindi lang yung food supply natin, yung pati exports natin, kailangan natin ma-monitor maigi, kaya nga para it's a bit complicated, but anyway, we're up to the task naman, and we will try to help the industry. Na makabangon. Actually, kausap ko rin kanina yung Land Bank President natin, si Lynette Ortiz, para nga makipag-set ng meeting with yung mga major exporters natin and see how we can support them financially, no? During this time. Yung mga ganun ba? Pero kung hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal na hindi tayo makaka-export sa Middle East, ano yung inaay natin ng mga bansang pwedeng kapalit? Of course, Europe, nandyan yung of course, South America sa competitor and Southeast Asia. So, hindi natin masyadong pwedeng ma-rely but we have to open other markets, maybe in Africa, maybe more to Australia, Russia, yung mga ganun ba? Yun nga lang, mas mababa na yung benta. Maybe, yes. Oo. Oo. Sek, kailan pa to? Simula din po ba nung pagputok ng gulo sa Middle East? Feb 28 pa? Stop na yung export natin ng banana sa Middle East? Hindi totally, no? Yung sa Iran lang nung umpisa, pero ngayon nga, nung tumuloy-tuloy sa ibang bansa, medyo lahat magkaroon Oo. Oo. Bakit daw po apektado yung ibang mga bansa? Well, we can say kung sa Iran, kung sakali man, yung po bang dinadaanan din nitong mga... Baka hindi nadaanan din yung Strait of Hormuz din Kasi nung una hindi naman sarado yun, di ba? Nung huli lang, sinara lang siya after a few weeks Oo. So, Are we looking at hindi sa Strait of Hormuz padaanin? Let's say, pwede po ba yun sa iba? Transportation, itong mga bananas natin? Pwede po ba yun? yeah, pwede yan. Let's say, but of course, what is the cost, no? Yun ang Mas yun ang tataas. usual issue. Oo. Kasi pwede mo ibaba dito sana, i-train mo hanggang doon, di ba? Pwede yun. Kagaya sa Ukraine,
yung products nila nilalabas nila through train to Romania and to Europe, there's other ways, but at what cost, 'di ba? Tsaka fruits is more of a luxury, not a necessity, so Opo. parang, 'di ba? Oo. Sec, aside from banana, from pineapple, may iba pa ba tayong ine-export ngayon? Mapairan man yan or sa Middle East na apektado rin itong gulo? Yun ang lumalaki nga yung lumalaki yung listahan that's why there's really a need na magkaroon kami ng formalized task force na may specific offices tututok ng lahat ng to, no, to be able to come out with a daily briefer on the whole situation every single day. Oo, sige po. Sec, kami makikibalita sa inyo, no? Lalo na simula na nga rin ang bigayan ng ayuda sa susunod na linggo. So, hingi rin po kami ng update sa inyo sa magiging ugnayan nyo po sa UBRA at maging sa mga traders po natin sa Benguet. Maraming salamat po. Sec, baka meron kayong final words sa mga nakatutok at nakikinig po sa atin ngayon, lalo na dun sa mga magsasaka at mangingisda na nag-aabang na po ng tulong na matatanggap galing po sa DA. Well, yung mensahe ko lang doon sa worst case scenario namin, please, na wag magpanic kasi worst case scenario yun at require kaming ilabas yung figure na yun. But we're hoping na hindi naman mangyayari yun at malamang hindi naman mangyayari yung mga ganun figures na yun. Para sa ating mga farmers and fisher folks, kaunting hintay na lang. Mamaya pagdating ko sa opisina, itututukan ko nga rin ulit itong pagbibigay na to and try to make sure na it is implemented smoothly and timely, no? So, and besides that, sa mga taga Benguet, nakatutok din ho ako dyan ngayon. Bibisita ho ako at and to everybody, have a good Holy Week na lang ahead of us at pagdasal natin matapos na itong geran to. Oo, maraming salamat po sa oras, DA Secretary Francisco Chu Laurel. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at